Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way, my name is Jap. Kumusta pala kayong lahat? So yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Sa mga interested lang naman. Okay, so yan guys, sa mga interesado rin naman sa ating private reading and sa ating rituals, ayan, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook, ng aking page, ng aking TikTok, ayan, kahit saan nyo kayo message, re-replyan ko kayo, okay? Nandiyan po sa description box below yung link, okay? So, tignan natin. Okay. Kanina tong love reading. Kanina tong love reading. Oops. Kanina tong love reading, spirit guide. Okay, so ayan guys, meron tayong the lovers. Oh. So, karelasyon mo to. Dalawang tao yung nakikita ko rito. Meron ditong parang iniwan ka ng ex mo. Ayan, ex na nga, diba? So, parang iniwan ka niya. Parang inabandon na ka. Nandun ka sa point na, as in, parang hindi ka makabangon. Hindi mo alam kung paano ka magsisimula ulit dahil dun sa pag-iwan na ginawa niya. So, after kanyang iwan, parang meron ditong bagong dumating or may dumarating na parang handa siyang i-rescue ka. So, pwedeng nagtagpo kayo na tong taong to nung panahong broken-hearted ka, parang magulo yung isip mo. So, parang siya yung bumuo sa inyo. Parang nagkaroon ka ulit ng pag-asa dahil dito sa taong to. Binigyan kanya ng ng pag-asa. Okay? So, parang nabuhay ka ulit after kang patayin ng ex mo. Parang ganon. After niyang patayin yung puso mo. So, actually, tinitinan ka pa rin ng person mo, no? Kasi masyado kami naliit na tong ex mo na to, na parang, ay, wala nang tatanggap sa'yo. So, parang feeling niya kasi, guys, wala nang mangyayari sa relasyon nyo. Parang useless na. Alam nyo, guys, lahat tayo worth. May worth tayo. Lahat tayo. Pero kailangan lang talaga mahanap natin yung tamang taong mag-aalaga sa atin. Para magamit natin ng tama or makapag-isip tayo ng tama. Kasi worth it tayong lahat eh. So, maling tao lang din minsan talaga yung nakakasama natin, nagbibigay sa atin ng advice, ng guidance. Pwedeng maling tao lang yung sinasamahan natin kung bakit parang nagiging useless din tayo. Pero kung tamang tao yung sasamahan mo, dun mo makikita Parang dun mo makikita yung calling mo. Okay? So, hayan, meron ditong someone na nakita ka niya na parang nandun ka sa pinaka-downside ng buhay mo nung nagtagpo kayo na to. Okay? So, I think karelasyon mo na to ngayon. Ayan. Okay, ayan. Sorry guys, nagagalaw ko yung ating video. Tignan natin. So, the lovers na lumabas kanina, ano ko siya. Pero overall energy naman yon. Tignan natin. Meron tayong 6 of Pentacles. Ayan, may mga single parent dito, no? Pwedeng solo parent. Ayan. Single mom or single dad. Pero guys, ito, nakakatulong siya guys para makapag-provide or kung hindi man makapag-provide, nakakatulong siya guys kung paano mo, alam mo, parang nagkakaroon ng right path, no? Kung paano ka makapag-isip, kung ano yung mga pwede mong resources. Malaki yung naitutulong sa inyo ng person na to. Okay? Siguro guys, magaling lang din talaga siyang mag-support, no? Sobrang sinusuportahan kanya sa mga desisyon mo. Okay? Tingnan natin. Meron tayong Knight of Pentacles. Naku. Alam nyo guys, dalawang tao talaga yung nakikita ko dito. Merong someone from the past, talaga yung nangangapa ngayon. Biglang nagpaparamdam or parang naghahabol sa inyo guys, no? Pagkatapos kang pagsalitaan ng mga masasakit, sumbat-sumbatan itong taong to, iwan, baliwalain. Ang nakikita ko dito guys, ayan, pwede kasi nagpapakipot lang siya that time. So yung pinapakita sa akin dito guys, Knight of Pentacles kasi, parang
pinapakiramdaman ka pa rin niya. Medyo mabagal yung energy niya, pero meron siyang planong bumalik sa inyo. So, dalawang tao yung nakikita ko rito. Okay? Actually, maraming nagkakagusto sa inyo. Meron pa dito, Knight of Wands. Meron ditong someone na nag-aantay sa iyo, someone na nasa malayo. Marami ka bang ine-entertain? Okay? Ngayon kasi medyo mute yung energy, no? Mute yung emosyon. So, nandun ka sa point na pwede na hindi ka masyadong attach muna sa mga person na dumarating sa buhay mo. Okay, tamang ka lang, entertain. Parang okay na sa'yo muna yung gano'n. Yung nag-entertain. Okay? Tignan natin. Okay. Queen of Swords. Meron ditong isang babae na parang sumisira, no? Ang laki ng inggit, or pwedeng sabihin natin lalaki, or kung sino man. Basta malaki ang inggit sa love life na meron ka. Okay? Pwedeng, kung ano man yung ginagawa mo sa sarili mo, pwede kasi yung bagay na hindi niya magawa sa sarili niya, tapos nagtataka siya bakit ikaw confident kang gawin itong mga bagay na to. Okay? Nang wala kang kinakatakutan. So, meron ditong someone na ang laki ng inggit sa inyo. So, ingat ka na lang guys, no? Pwedeng siya kasi maging reason kung bakit nagiging ganito yung relationship niyo itong past person mo. So, pag gaganan guys, na madaling makinig yung person mo sa ibang tao, wag mo nang balikan yan. Kasi meron naman ako nakita nitong someone, pwede nga kasama mo na eh. Pwede nga siya na yung mas pinili mo. Okay? Someone na napaka-pure ng intention sa inyo. Okay? Tignan pa natin. Okay, tignan natin. Meron tayong Judgment. Okay. So guys, ito, I think, medyo hindi ka rin goods sa family mo. Napaka-direct ng binibigay na message sa atin ng card. So, siguro mahanap ka rin ng pagmamahal sa ibang tao kasi masyado ka nag-focus sa mga responsibility, masyado ka nag-focus sa mga obligasyon mo sa buhay, and yung mga taong binavalue mo, parang hindi ka nila guys masyadong na-appreciate. So, may nakikita ako dito na parang gusto niyo na guys makawala dun sa obligasyon na hindi mo naman dapat sino-shoulder. So, yung iba sa inyo, pwedeng nagde-decide dito na parang gusto nang bumukod. Okay? Kasi may judgment na dito. Ang dami mo nang napupuna or parang kina-question mo na yung mga bagay na hindi mo naman napupuna dati, no? Parang may unfair na nangyayari ngayon. So, yun yung pinapakita sa akin dito, guys. Okay, tignan pa natin. Ang lakas ng energy ng mga single dito. Ayan, may nakikita ako ditong someone talaga. I think nasa abroad ka. Foreigner ba tong kadil mo or someone na nasa abroad? Pwedeng same kayo nasa abroad or pwedeng LDR kayo, basta abroad yung nakikita ko rito guys, no? And etong someone na to, mahal na mahal ka nito and willing siya guys na mag-effort, no? Sa kahit na anong paraan. Ayan. Naghahanap lang din to ng tiyempo, no? Kumbaga, kung sa tingin mo parang wala siyang plano, pero sa pinapakita sa akin guys, may plano tong taong to, no? Kaya kanyang panindigan. Baka gusto ko nga niyang kunin sa bansa niya, no? Okay? Gumagawa lang din talaga to ng paraan para, hindi kasi guys madali eh. O hindi madali eh, kailangan na malaking halaga para dyan. So I think, pwedeng pinag-iipunan niya rin para makuha ka abroad. Okay? Mapetisyon ka. Ayan. So siguro tiwala ka lang din muna, no? Trust the process. Kasi nakikita ko naman mukhang sincere itong person na to. Okay? So titignan pa natin. Ang lakas ng energy ng mga Capricorn, Taurus, and Virgo. What else? Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Okay. Tignan pa natin.
Meron tayong Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang ano to, parang blessing to, guys. Meron akong nakikita parang blessing or possible na pregnancy na mangyari or baka may mga buntis dito. Ayan, may pregnancy eh. Paparating pa lang, yung iba sa inyo pwedeng matagal nyo itong inantay, pwedeng ang tagal nyo na magkasama ng person mo, then ang tagal kayong biyayaan. So, ayan, mukhang bibiyayaan na kayo. Yung iba sa inyo guys, possible na nag-family planning, then ito na, mukhang ibibigay na sa inyo to. Okay? Pwedeng matagal nyo itong pinagdasal. So, nakikita ko yung pagiging responsible ng person mo dun sa relationship yung dalawa. Kasi, parang ang saya-saya niya, guys. Parang ito na lang yung feeling niya ko kumpleto sa kanya. Basta may something na bata na may involved and dun mo mararamdaman na talagang yung person mo, mahal na mahal ka. Kasi parang tanggap niya. Meron siyang inaantay dito. Na parang feeling niya nga bubuo sa kanya. Okay? Meron tayong Ace of Swords. Meron ako nakikitang kasunduan. May mga magpapakasal siguro dito or may mga nagpaplanong magpakasal. Ayan. Ace of Swords. Ace of Swords. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, mga realization to. Pag sinabi kasing swords, mga plano yan eh. Okay? Kasunduan, plano. So, yun yung pinapakita sa akin dito. Parang may pinagpaplanuhan kayo ng person mo, meron kayong paghahandaan. So, napakaganda nito, guys, kasi parang nandun sa point na mas nagiging practical. Nagiging practical kayo, parehas ng person mo. And same vibes kasi magaling kayong mag-handle, no, ng pera. So, parehas kayo, guys, nakakapagpundar. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Four of Pentacles. Parang malayo ka sa kanya kasi inisip-isip ka niya dito. Sobrang namimiss ka nito. Yan yung pinapakita rito. Miss na miss and mahal na mahal ka na itong taong to. Okay? So, huwag niyo, guys, questionin yung pagmamahal na itong taong to kasi nakikita ko talaga mahal ka niya. Malakas ang energy ng earth sign talaga, Capricorn, Taurus, and Virgo, at saka Aries sign, of course, Gemini, Libra. Meron din namang water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. So, titignan pa natin. Okay. Additional message, kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Let me go. You deserve all the good things in this world. And right now, I'm not in a space to give you that type of connection. You deserve live your life and let me go. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ito yung message mo siguro or yung nararamdaman mo sa past person. Pwede kasing may nafe-feel ka pa doon sa taong yon. Okay? Siguro yun na yung gusto mo na parang palayain na natin yung isa't isa. Parang hindi na natin deserve yung isa't isa. So, parang hayaan mo na akong sumaya sa bago. Okay? Pwede ito, guys, new person is parang paparating pa lang to. Or pwede meron ka ng naiisip na specific person ngayon. Okay? Pwede kasing nandun ka na sa point na masaya ka na eh. Kung ano man yung sitwasyon na meron kayo. Kumbaga parang pinatawad mo na, pero parang hanggang doon na lang yon. Okay? And nakikita kita na someone na parang ready ka na talaga sa bago. Okay? Parang walang halong bitterness dito sa taong to. Kasi pwedeng, ayan na, itong new person, pwedeng matagal na rin kayo nito or pwedeng paparating pa lang. Basta may nakikita ko ditong someone na kasama mo na ngayon na mas mahal mo. And merong past person na pwedeng nanggugulo. Medyo distracted. Magiging distraction sa inyo itong taong to. Okay? So, tama to na i-let go mo na lang kasi pwedeng sirain niya na naman yung focus mo sa sitwasyon. Tignan pa natin, meron tayong feeling lost. I'm trying to make this work but it feels so lost. I don't know what to do or say anymore and it's easier to just stay in silence. Naku, mukhang hindi niya matanggap yung pagkawala niyo ngayon. Okay? Hindi matanggap nitong person na to na parang nag-e-end na kayo ngayon.
Pwede kasing nag-expect pa siya eh, no? Pagkatapos kanyang iwan, ang nakikita ko kasi rito, pwedeng nag-expect siya na parang pag bumalik siya, is tatanggapin mo pa rin siya ng buo. Kasi nga, pinaramdam niyo sa kanya na talagang mahal na mahal niyo, hindi mo siya kayang i-let go. Pinaramdam mo sa taong yan na parang alam mo, parang umiiyak ka pa, as in habol na habol ka sa kanya noon. Pero kasi ang tagal niyang nawala, 'di ba? So sa tagal ng pagkawala niya na yun, guys, natuto ka ng masanay. Nasanay ka nang wala yung energy niya. Okay, so nasanay ka nang wala siya sa buhay mo. Pwedeng matagal na talaga, as in, taon na, mga 5 years na, or 6 years, 10 years. Sa kanya, guys, gustong bumalik. Or pwede naman, guys, itong new person, ito talaga yung asawa mo na ngayon, di ba? Tapos, meron lang past person, pwedeng frustrated ka lang sa relationship yung ng person mo. Di ba? Kung bakit parang nai-entertain mo tong past person. So, alam nyo, guys, maging distraction talaga siya sa buhay nyo. So, alam nyo, piliin yung mabuti yung tadhana nyo. Huwag kayo, guys, masyadong magpapadala sa mga ganitong klase ng tao. Okay? Sisirain na naman ito yung buhay mo. Tignan natin, guys. Meron tayong, you're so special. You're truly divine. I've never felt energy like yours before and I can't get enough. Diba? So, feeling ko kasi itong past person, hindi talaga makamove on sa inyo. So, hindi pala siya makamove on. Dapat hindi ka niya na-let go noon pa lang, di ba? Ayan. Yan yung sabihin niyo sa kanya. Hindi ka pala makamove on eh. Pero dapat di mo ako iniwan noon. Ngayon, sa iba tuloy ako napunta. So, may mga panghihinayang ka rin siguro, guys. Na dapat pala siya talaga yung pinili mo. Inantay mo na lang. Pero hindi eh. Sacrifice na naman sa inyo yan, guys. Kung aantay mo na naman yan, taong yan. Siya yung umalis eh. So, ikaw na naman yung obligado mag-antay habang siya masaya, ikaw nag-aantay na habang nasasaktan, siya masaya sa feeling ng iba, ine-enjoy, tapos na-frustrate, tapos gusto niyang bumalik sa inyo. Isipin mo na lang yon. Okay, tignan pa natin. Meron tayong it's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you are talking to me. I'm better. I will compete for you. Oh my God. Ibig sabihin na yun, no? As in, nakikita mo siya parang naka-move on ka na, frustrated ka lang, parang ganyan, and wala ka na rin pakialam kung sino man yung kinakausap niya na sa tingin mo is parang mas better sa'yo, or ano man. Nakikita ko mukhang hindi ka bitter dito. Siguro sinasabi mo lang sa kanya talaga na ito talaga yung nararamdaman mo. Hindi lang to parang iniisip mo lang. Okay? So, yan yung sinasabi sa akin dito, guys. Siguro ito na yung time na napalayain mo na rin yung sarili mo. Parang sabi mo sa kanya, pinatawad na kita, pero siguro hanggang doon na lang yon. Diba? So, siguro no, parang puppy love or siya yung first love mo. Parang pagod ka na rin. Pagod ka na rin sa lumang tao. Gusto mo naman sa bago, no? Kasi siguro paulit-ulit yung pagpapatawad. So, parang napagod ka dun sa paulit-ulit na yon. Okay? So, ayan, tignan natin yung energy. Taray, no? Dalawang tao pa yung parang nagpaparamdam. Pero feeling ko, guys, ito pwede kasing kasama mo na tong new person na to. Baka siya na yung napangasawa mo talaga. And, nun lang, guys, na-realize ng ex mo na mahal ka pala, kaya may paghahabol. Ang problema lang kasi rito, guys, masaya ka na sa buhay na meron ka ngayon. Baka bigla kang ina-add na naman sa social media pagkatapos kang inabandon na or ginos. Diba? Bigla-bigla na lang, guys, nagpaparamdam. So, yung pagtingin mo ngayon, parang medyo inis ka sa kanya. Kasi bakit ngayon lang? Ngayon mo lang na-realize yan. Diba? Kasi dati mahal na mahal mo naman siya, hindi naman siya nagabol. So, nag-isip pa siya, diba? Titignan natin, guys, ha? Energy naman ng person mo. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong the sun. So guys, kaya lang din pala siya bumabalik kasi better ka na ngayon. Ibig sabihin maganda na yung pamumuhay mo. Parang meron kasi siyang may benefits
sa inyo. Parang, ay, okay na yung pamumuhay niya ngayon. Pwede frustrated lang din to guys sa buhay niya. Pwede kasi mahirap pa rin. Or lumagapak, kinarma ba? Ganun eh. Kaya nga gusto niyang bumalik sa inyo kasi, eto kasi guys, the sun is opportunity. Okay? Nakikita kanya na someone na may parang, may pwedeng, parang kang opportunity sa kanya. And nakikita kanya na someone na parang may pag-asa nun. Nakitaan kanya or naramdaman niya siguro nung nag-usap kayo. Naramdaman niya na parang may pag-asa pa. So, tinatry niya sigurong maghabol. Pero yun na nga guys, parang hirap na para sa inyo na i-give up yung mga bagay na meron ka. So, parang ang dating kasi sa inyo, parang magiging selfish ka naman kung i-give up mo yung mga bagay na meron ka para lang sa taong to na nang iwan sa inyo. Okay? So, ayan, the sun. Titignan pa natin. Ano naman yung tingin ng person mo sa'yo? Tingin ni person sa'yo. Meron tayong the hangman. So, ayan, nakikita kanya na someone na komplikado na. Ramdam naman niya, alam naman niya, aware siya dun sa sitwasyon. Medyo bulag-bulagan lang yan. Kakasabi ko lang. Medyo bulag-bulagan lang yan, guys. Basta ang alam niya lang sa sarili niya, gusto kanyang i-pursue. Okay, bulag-bulagan siya sa mga totoong nangyayari. Kasi sarili na naman niya yung iniisip niya. So, the hangman. So, parang di niya iniisip kung ano yung conflict sa'yo eh. Basta gusto niyang ma-win back ka ulit eh. Ikaw ha, mag-isip ka kasi magiging, as in, ang laking distraction talaga sa inyo na tong taong to. Promise. Okay, ayan, kulot ba siya? May kulot-kulot dito eh. Medyo kulot yung buhok niya or baka nag-hairstyle ng ganyan. Mahilig sa pagiging upa-upa. Sa Korean. Ayan. So, titignan pa natin ano naman yung magiging plano ng person mo dito sa relationship na to. Magiging plano ng person mo sa relationship na to. Meron tayong the moon. Alam nyo guys, sinungaling to. Medyo mabulaklak yung mga sasabihin niya sa inyo. So, hinay-hinay o relax ka lang. Okay? Kasi, pwede daw na yung mga sinasabi niya sa inyo guys, puro may halong panloloko lang yan. So, ito yung message or energy ng past person mo. Pwede kasi iniisip mo siya or siya yung pinakamalaking impact sa inyo kasi kampante ka naman sa person na kasama mo ngayon eh. Okay? So, pwede iniisip-isip mo ngayon yung ex mo. Kaya siya yung lumalabas sa reading natin. Nandun sa point na sasabihin niya sa inyo na mahal ka niya, hanggang ngayon mahal na mahal ka pa rin niya. Mahal na mahal ka niya kasi nakikitaan ka niya ng potensyal. Pero kung wala kang kabuhay-buhay ngayon, mag-isip ka, babalikan ka ba niya? No reason para balikan ka. Unless kung pure talaga yung love. Ito yung lumabas eh. Kung ito sana yung lumabas na nakuha natin. Diba? Ang kaso guys, ang lumabas pa the moon. Ibig sabihin, marami siyang tinatago sa inyo. Pwedeng lokohin ka na naman itong taong to. Pwedeng iniwan ka niyan dahil mayroon siya piniling ibang babae or ibang lalaki. Okay? Iniwan ka niya kasi para sa pansariling interes. Iniwan ka niya kasi medyo hindi niya nakuha yung desire na gusto niya dito sa relationship niyo noon. Okay? Na-frustrate siya. Then, nung panahong lumulubog ka, baka siya pa yung unang taong umalis sa buhay mo. Nung panahong naghihirap ka, siya yung unang taong umalis sa buhay niyo. Kasi hindi niya kinaya yung hirap. Okay? Tignan natin. Tignan natin. Okay. Ano yung outcome? Meron tayo. Oh, diba the tower? Once na mabuo mo na naman tong taong to guys, alis na naman yan sa buhay mo. The tower ending yan guys. So, gusto niya lang niya na parang buuin mo ulit siya. Okay. Medyo frustrated lang to. Sinungaling, manipulative. So, guys, medyo naiirita nga ako doon sa nasasagap kong energy ng person mo eh. Ako pa yung naaawa sa inyo. So, siguro mas magandang gawin mo rito. Mas piliin mo na lang yung taong mahal na mahal ka. Hindi mo kailangan i-give up yung person mo ngayon para lang sa taong to. Kung naguguluhan ka ha, kung naguguluhan ka sa sitwasyon, naguguluhan ka sa dalawang tao na to. Okay? So, mas piliin mo pa rin yung taong mas nakakapag-provide sa inyo.
Okay? And let go mo na yung taong nang iwan sa inyo. At pinili yung ibang tao. Pinili yung kirida niya. Diba? So, kawawa ka naman doon sa sitwasyon kung pagbibigyan mo na naman niya. Napakaswerte naman niya, guys. Okay? Zodiac signs sign ni person. Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Gemini, and Aquarius. Sabi ko sa inyo fire and earth yung malalakas sa reading natin. Fire, air and earth. Okay, so meron tayong Gemini, Cancer, Aquarius, Scorpio, Virgo, and Aries. Okay, meron tayong Leo, Capricorn, Sagittarius, Libra, Pisces, and Taurus energy. So, doon naman tayo guys sa side mo. Ano ba yung nararamdaman mo pa? No? May nararamdaman ka pa. Baka galit na lang yung nararamdaman mo kay person. Okay, nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Two of Swords. Ayan, no? Ano ka? Bakit naguguluhan ka? Nakikita kita na hindi ka makapag-decide ngayon. Ba't kailangan mo mag-isip ng ganito? Bakit hindi ka makapag-decide? Okay? Dapat alam mo na yung sagot eh. Dapat alam mo na kung anong gagawin mo. Hindi para maguluhan ka. Ayun, no? Kasi to guys, alam mo, etong si Two of Swords, alam nito kung ano yung totoo. Pero nagbubulag-bulagan to. Nandun ka sa point na yon. Alam mo kung ano yung totoo. Alam mo kung sino yung dapat mong piliin. Alam mo yung dapat mong gagawin. Pero dahil distracted ka, naguguluhan ka. Naguguluhan ka sa nararamdaman mo. Okay? Ayan, medyo nandun ka sa point na conflict. Titignan natin. Ano naman ang ayan. Ano naman yung tingin mo sa person mo ngayon? Tingin mo kay person mo ngayon? Meron tayong Page of Swords. Nakikita mo siya na someone na parang hindi nagmamatured. Page pa lang eh. Ibig sabihin wala siyang konkretong plano sa buhay niya. Parang ganun. Wala siyang parang wala siyang pangarap. So, mahilig siyang dumepende or maghanap ng karelasyon na parang at least may say sa buhay. Okay, may pakinabang, may pera. Yung hindi natin masasabing parang wala lang. Ganon. So, ganon yung nakikita mo sa kanya. Someone na pagka may problema, siya yung unang taong aalis sa buhay mo. Okay, gano'n mo siya nakikita na parang someone na parang pag mabigat na ang lahat, siya yung unang aalis. Parang ayaw niya ng problema, ayaw niyang harapin yung problema. Mas tinatalikuran niya yon, nahayaan niyang ipaproblema sa ibang tao. Mahilig siya tumakbo sa problema. Ganun eh. Okay? Tignan natin ano yung magiging plano mo dito sa relasyon na to, sa connection nyo. Ayan, magmamakaawa siya sa inyo eh. So, pwedeng iniisip mo yon na nung panahong nagmamakaawa ka sa kanya na parang ayusin nyo to. Kasi to guys, parang pundasyon na binubuo nyo, no? Nagmamakaawa ka sa kanya na parang buuin natin to, parang ayusin natin to, huwag kang sumuko, kaya natin to. Ikaw kasi, practical eh, hindi ka nang nakapokus doon sa relasyon. Nakapokus ka din sa kung ano yung dapat naman talagang nangyayari. Na parang, pagsubok lang to, malalampasan natin to. Ganun ka pa rin ka-positive kahit napaka-negative na nung energy ng person mo na siya yung unang taong umaalis. So, yung mga, ano mo dito, is iniisip mo kung paano ka pinagmukantangan itong taong to. Na parang, paano ka dapat maging matapang ngayon. Kung paano mo dapat hinaharap yung mga bagay-bagay ngayon. Okay? So, tignan natin yung outcome. Meron tayong 12 cups. Balik ka doon sa person na kasama mo ngayon. Parang, hindi ka na maguguluhan pa. Kasi mas nakikita mo na ngayon, mas nare-realize mo na ngayon, na hindi ka na para dito sa past person na to.
Sa mga in relationship ngayon, pwede maganda na yung relasyon nyo ngayon ng person mo. And sa mga single dito guys, sa nakikita ko, mas ready ka na sa new person. Parang past ka na sa parang tapos ka na sa past person. Parang hindi ka na magbubukas ng pinto pa sa kanya. Okay? So, zodiac sign sa side mo. Meron tayong Taurus, Pisces, Gemini, Aquarius, Cancer, and Aries. Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo, Taurus, and Pisces. Aries, ano pa? Capricorn, Cancer, Gemini, Aquarius, and Scorpio energy. So, tignan natin saan napapunta tong relasyon na to. Katay ng tatlong card. Saan na to papunta, Spirit? Meron tayong Wheel of Fortune. So, moving forward ka na. Okay? Kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon. Masaya ka na. Marirealize mo yan kalaunan. I think ngayon medyo magulo pa yung isip mo. Pero marirealize mo rin to. Na mas maganda na yung buhay na meron ka ngayon. Huwag mo nang pahirapan pa. Ayun o. Mas i-workout mo na lang yung relationship mo sa person na kasama mo ngayon. Meron tayong Ace of Swords. Kasi dahil mo nang na-realize sinaktan ka ng sobra nitong taong to. Iniwan ka na lang bigla nito sa iyo. Ganun eh. So, hindi mo na siya bibigyan pa ng chance. Parang tama na to. Kalabisan na kung bibigyan pa ng chance. Parang katangahan na talagang bibigyan mo pa siya ng chance. Okay? Love, message, gaslighting. I have been lying to and gaslighting you. You were not crazy. You were right. I just wasn't strong enough to admit. So, I think si person mo yan. Okay, showing out, I'm acting like I don't care about what happened between us, but I just want to appear unbothered. And no one compares, no matter how many people I've met and experienced, I have there no one who compares to you. So, tingnan pa natin, guys. So, ayan no, mag-ingat ka ha. Medyo mahilig pala guys mang-gaslight yung person mo. And, medyo mataas ang pride. Like, ipaparamdam niya sa inyo na, wala na kaya pakialam sa'yo, di na kaya kamahal. So, parang medyo may mga pang-aasar pa nga siya na gagawin. Then, parang ikaw, pwede naman yung pang-aasar niya guys is parang magpapansin sa inyo. Tapos, ikaw naman, baka may mga kilig factor ka pa dyan guys. Mabulaklak lang yung bibig nito guys. Huwag ka masyadong mahuhulog. Okay? Okay, meron tayong let light fill space once occupied by sorrow. And I'm worthy of the love I seek. So, tignan natin guys yung message ni person sa inyo. Okay, again guys, hindi mo kailangan maguluhan. Piliin mo yung sarili mo, yung peace of mind mo. Meron tayong, you are the light at the end of my tunnel. Ayan o. May karma kasi nangyayari sa kanya. At saka madilim na yung mundo nitong taong to. Okay, kung bakit parang gusto niyang pumunta sa inyo. Kung bakit gusto niyang bumalik sa inyo. Kasi nga, wala na siyang choice, no? Last option ka na nito. Ikaw na yung parang huling barahan niya ngayon. Meron tayong, I love you so much. Ayan. Sabihin na natin, yes, mahal ka naman, pero, syempre, maging matalino ka sa sitwasyon. Unang-una sa lahat, iniwan ka niya. I love you to the moon and back 1,000,000 times. Ooh, sana. Sana all, di ba? So, yan guys, ito lang pong inyong daily love reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.